Bagamat malaki ang naging pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Camarines Norte, ibinida naman ni Daet Mayor Valencia na safe ang kanilang mga kababayan. Sa iba pang detalye, alamin sa Politico Update ni Dexter Ganibe live. Dexter, go ahead. Willard, zero casualty ang bayan ng Daet dito sa Camarines Norte sa kabila ng malalakas na hangin na humambalos at nagpadapa sa mga poste ng kuryente. Pinagmalaki ng first-time mayor ng Daet na si Mayor Rosano Valencia na Storm Signal number 5 nitong linggo. Ang resulta, mga poste 119 na bahay ang totally damaged at halos 1,000 kabahayan naman ang bahagyang napinsala. Pero ayon kay Mayor Valencia, walang buhay na nakalas. Sabi namin na mas mabuti na yung maging handa, lalong-lalo na sa mga ganitong kalamidad. At bago pa man, talagang itong bagyong ito, inaasahan namin na talagang malakas. So far, marami talaga nasira sa aming infrastruktura, mga agrikultura. At yun ay pinapasalamat ko na lang sa mahal na Diyos yung no casualties kami rito sa bayan ng Daet. Ngayong araw, kinausap ni Mayor ang mga negosyante na pagbigyan muna ang mga empleyado nila ng panahon na makumpuni ang kanilang bahay. Bagamat first-timer na mayor, 2 beses naman siyang naging konsehal kaya alam ang sentimiento ng kanyang mga kababayan na madalas nang makaranas ng bagyo. Willard, bukas inaasahang balik operasyon na ang negosyo dito sa Daet at inaasahang aabutin pa ng hanggang 3 araw yung pinakamabilis na pagkukumpuni sa mga poste na natumba para maibalik ang supply ng kuryente dito sa Daet. At kaugnay nga niyan, makakausap natin ng live. Ngayon, kasama natin dito si Daet Mayor Rosano Valencia. Mayor, good evening at welcome sa programang Politico Nightly. Over ka dito ng konti, Mayor. Ayan. Mayor, ito unahin natin. Kumusta po ang sitwasyon ng Daet ngayon? Ngayon, unang-una, brown out kami ang buong bayan ng Daet. At ang ipinapasalamat ko ay yung no casualties. Dahil po yan hindi lang sa pag-kooperasyon ng pamahalaang bayan ng Daet, kundi sa kooperasyon at partisipasyon pong ibinigay ng mga barangay officials dito sa bayan ng Daet. Sa ngayon ba, Mayor, may mga evacuees pa tayo na natitira sa mga evacuation center? Nagdecamp na po kami kanina, yung mga barangay. So far, wala na pong evacuation center na may evacuees pa. Yung clearing operations na isinasagawa ngayon ng lokal na pamahalaan, katuwang itong mga galing din sa probinsya, ay nakatuon na lang saan? Nakatuon po yan dito po sa loob ng bayan ng Daet, yung clearing operation na kaninang 6 a.m. pa po namin inumpisahan. Marami dito, nung nadaanan namin, doon sa Bagabas ba yun na road? Bagasbas Road, 1 kilometro yung haba ng mga poste na nagtumbahan. Ito siguro yung dahilan kaya hanggang ngayon wala kayong supply ng kuryente. Opo, totoo yan. At yun naman po ay nakipag-ugnayan na ako kanina. Nakausap naman po ang aming general manager ng Canoreco. Ay patuloy po ang pagkukumpuni nila. Hindi lang naman dito po sa bayan ng Daet. Sa ibang bayan din may mga nasira ring poste. So bukod sa Daet, yung mga katabing bayan po dito sa Camarines Norte wala talagang supply ng kuryente sa ngayon? Ganon din po yung nangyari. Na may mga posteng natumba. Mayor, itong ganitong sitwasyon, syempre itong Camarines Norte ay hindi na lingid sa kaalaman natin lahat na madalas na bisitahin daanan ng bagyo. Ano po yung mga hakbang bilang isang first-timer na mayor ng Daet? Ano po yung mga hakbang na iyong ipapatupad sa iyong termino para naman at least kahit papano mabawas-bawasan yung mga sira sa infrastruktura at sa agrikultura at iba pang pero ngayon kasi masasabi natin na medyo talagang nagtagumpay kayo doon sa zero casualty. Opo. Unang-una po yung pinaiigting po namin yung kahandaan ng bayan namin lalo na sa mga barangay officials.
MO at patuloy na binabanggit na kung may mga paparating pong bagyo, pinaiigting po namin ang kahandaan. At yun po ay ino-orient namin ang komunidad ng bawat barangay na makisama o maniwala sa amin. Yung mga nasira ng bahay, more than 100 po na mga bahay ang totally damaged at almost 1,000 yung mga partially damaged. Ano po yung maitutulong, maibibigay ng lokal na pamahalaan sa kanila kung meron man? Kaninang umaga po agad-agad at kagabi pagkatapos ng bagyo at 9 PM lumabas po ako at pumunta po ako sa aming Emergency Operation Center. At yun po ay agad-agad hinihingi ko po ang initial report. Kaya lang po may mga barangay pa na nagbabato pa ng report. Kaninang umaga, Alright, maraming salamat sa iyo. Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Camarines Norte.